Kapag may mga taong namamatay, normal na ang paglamayan at dalhin sa sementeryo o kaya naman ay cremation o pagsusunog ng katawan. Siguro sa maraming parte ng mundo, meron rin yung iniaanod sa tubig o hindi iniimbalsamo o kaya naman ay pinipreserba ang katawan. Pero sa rehiyon ng Tibet sa China, may tradisyon ng sky burial kung saan nililibing nila ang mga bangkay ng kaanak sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga bahagi nito sa mga hayop at ibon gaya ng mga buitre. At bago natin tuloy ang pasukin ang kanilang mundo, makikisuyo na rin muna ako na paki-like na ng video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para naman lagi kayong updated sa mga misteryoso at kakaibang istorya. Dito lamang yan sa Takip Silim True Mystery Stories. Mayaman ang bansang China sa mga tradisyon at kultura, partikular sa Tibet na pinamumugaran rin ng mga residenteng naniniwala sa Budismo. Isa ang relihiyong ito sa pinakamalalaking relihiyon sa mundo na nagmula pa sa India 2,500 taon na ang nakalilipas. Ang mga tao rito ay labis na may pagpapahalaga sa buhay, kung saan kaakibat daw nito ang paghihirap at makakamit lamang ang kaginhawaan kung may maganda kang paniniwala, karunungan at kabutihan. Sikat dito ang meditation o yung ginagawa ng mga nasa estatwa na Buddha. Pero gaya ng sinabi ko kanina, kilala rin ang mga Tibetan Buddhists sa sky burial. Ano nga ba ito at bakit nila ito ginagawa? Sa totoo niyan, dati ay nasa ilalim pa ng Bon religion ang Tibet at ang tunay nilang gawi ay paghuhukay sa ilalim ng lupa para ilibing ang bangkay. Nung pumasok ang Budismo, doon na nagbago ang kanilang paniniwala, kaya nauso na rin ang tradisyon ng pagpapakain sa ibon bilang paraan ng huling paalam sa mga yumao. Pero ang sky burial o celestial burial ay kilala rin sa mga bansang Bhutan, Mongolia at ibang bahagi ng China at India. Sa Tibet, ang tawag nila sa ritual na ito ay tenchak o kilkor na ginagawa para sa mga taong pumanaw sa natural na paraan. Nakikita nila ang practice na ito bilang isang tulong sa kalikasan, praktikal na paraan at sagradong tradisyon. Una, halos lahat kasi ng mga lupa sa Tibet ay matitigas dahil sa mga bato at mga nyebe. Kaya naman, nahihirapan ang mga tao na gumawa ng hukay para paglibingan ng mga bangkay. Isa pang dahilan ay marami sa mga talampas sa Tibet ay zone ng mga pagpapalago ng mga puno, kaya hindi rin magandang paraan ang cremation dahil makakasira ito sa kanilang kalikasan. At bukod nga raw sa pagiging praktikal nito para sa kanila, nakakatulong rin daw ito sa mga hayop mismo, lalo na nga sa mga buitre. Pinahahalagahan din talaga ng mga Buddhists ang ibang nabubuhay na nilalang dahil nga may kwento na mismong nanggaling sa makasaysayang Buddha. Nabuhay raw kasi ito sa isang prinsipeng si Prince Sattva na siyang nakakita ng isang inang tigre at mga anak nitong kuting. Gutom na raw ang babaeng tigre na ito at umabot na sa puntong pinagtatangkaan niyang kainin ang kanyang mga anak. Naawa daw ang Buddha dito kaya wala siyang ibang ginawa kundi ipakain ang kanyang sarili para sa kapakanan ng ibang nilalang. Ginawa itong ehemplo ng mga nagsasagawa ng sky burial dahil nga sa ang buitre ay hindi kumakain ng mga nabubuhay na hayop, kaya hindi rin nila halos masuportahan ang kanilang lumalaking populasyon. Dahil sa ang mga bangkay naman ay wala ng espiritu, ginagawa rin daw ang ganitong klase ng paglilibing bilang tulong na rin sa mga ibon. Pero sa lahat ng dahilan, ang pinakamakabuluhan ay ang pagkasagrado ng tradisyon na ito dahil nga naniniwala ang mga Tibetans
na mas mapapalapit sila sa langit kung isasagawa ang paglilibing sa matataas na lugar at sa pamamagitan ng mga lumilipad na nilalang. Kumbaga, ang mga ibon raw ang mismong magdadala sa kanila sa langit. Isa pa, naniniwala rin sila na kapag raw lumapit at pinagsaluhan ng mga buitre ang pisikal na anyo ng tao, ibig sabihin daw nito, wala siyang kasalanan at mapayapa na raw na naglalakbay ang kaluluwa nito sa paraiso. At paano nga ba ginagawa ang ganitong klase ng pamamaalam sa mga yumao? Bagaman nakadepende ang paraan sa klase ng lugar at pampamilyang desisyon, ang tipikal na sky burial ay nagsisimula rin muna sa tila ba isang paglalamay. Binabalutan rin kasi ang katawan ng patay ng itim na damit at inilalagay ito sa sulok ng bahay para ipagdasal ng 3 hanggang 5 araw. Sa mga oras na yan, ang mga monghe ang nagpapasimuno ng dasal kung saan binabasa nila ang Bardo Todol na nagpapaliwanag ng muling pagkabuhay at pagpapalaya ng kaluluwa mula sa purgatorio. Gaya ng mga lamay sa Pinas, ang pamilya rin ng yumao ay hindi muna nagtatrabaho dahil importante sa kanila ang huling sandali ng kaanak. Kapag naman handa na ang bangkay para sa pagsasagawa ng kakaibang paglilibing, pipili ang pamilya ng nasawi ng isang swerte o mahalagang araw at doon magdidesisyon na sila na dalhin na ang katawan sa bundok kung saan isinasagawa ang sky burial. Hinuhubaran ang bangkay at binabali ang buto sa likod para mailagay ito sa nakaupong posisyon kung saan nakadikit na ang ulo sa mga tuhod. Mas madali kasing buhatin at ibiyahe ang yumao sa ganitong paraan. Sa bundok may isang master o tunden na inilalarawan nila bilang body breaker. Ito kasi ang nagpapasimula ng ritual kung saan nagsusunog muna siya ng kung anong bagay na makapagpapaakit sa mga buitre at tinatawag itong Sioux smoke. Pagkatapos noon ay para ka nang nasa isang palengke dahil makikita mo ang tunden na gumagamit ng matalim na kutsilyo para hati-hatiin ang bahagi ng bangkay na parang hayop. At kung iniisip niyong isinasagawa nila ito na parang may lungkot, takot o mali siya sa muka, ay hindi po mga katakips. Ginagawa nila ito nang nakatawa. Opo, tama ang inyong narinig. Nagtatawanan pa sila. Hindi raw ito para bastusin ang patay, bagkus ay naniniwala sila na kailangan raw na magaan lamang ang pakiramdam ng libing para mas madaling magabayan ang kaluluwa tungo sa kaliwanagan at hindi sa kadiliman. Ang kaibahan ng sky burial, hindi rin ito yung tipo ng libing na maraming taong nakikipaglibing. Bawal kasi ang maraming tao sa mismong ritual, lalo na ang mga wala namang kinalaman sa ililibing. Hindi rin nga pwede ang mismong pamilya ng patay na maihatid sa huling hantungan ng kanilang kaanak. Pero siguro ay tama lang yun, dahil mahirap rin namang sikmurain na makikita mo ang kapamilya mong pinagpipiestahan ng mga ibon. Kaya naman mahigpit rin talagang ipinagbabawal ang panonood at pagre-record ng kanilang tradisyon. Nang kumalat kasi ang ilang videos sa internet, marami ang nagkomento ng wala sa lugar dahil hindi nila naiintindihan ng practice. Para po sa kapakanan ng mga Tibetans, isinara na ang sky burial sites sa mga turista at publiko. Noong 2005, wala na ring sino man ang pwedeng kumuha ng video ng paglilibing, mag-post nito at gamitin ang mga sky burial platforms bilang isang tanawin. Dapat lamang na irespeto ang ganitong kultura dahil itinuturing ito ng mga Tibetans bilang isang banal na gawain. Pero kung kayo ay magawi sa Tibet mga katakips, mainam rin na malaman nyo ang iba't ibang sky burial sites nila para maiwasan nyo na rin ito o kaya naman ay bisitahin ng sandali para irespeto. Matatagpuan ng ilan sa mga platforms na ito malapit sa Drigon Til Monastery, Pabongka Sera Monastery at Larungar. At kung ang sky burial ay para sa mga taong namamatay dahil sa natural na dahilan, misteryo pa rin para sa inyo marahil
kung saan at paano nila inililibing ang mga may sakit o ibang dahilan ng pagkamatay. Sa katunayan, hindi lang sky burial ang kakaibang tradisyon ng paglilibing meron ang Tibetans. Meron rin silang stupa burial, tree burial, cliff burial, fire burial, water burial, at earth burial. Para sa mga taong namatay dahil sa sakit, mainam ang fire burial o cremation dahil ayaw rin ng mga taga-Tibet na mamatay ang mga ibon dahil sa sakit ng tao. Ang stupa burial naman nila ay para sa mga taong may kakayahang magpalibing sa isang sementeryong parang monumento kung saan inilalagay ang bangkay sa tinatawag na stupa. Ang tree burial naman ay para sa mga yumaong musmus para raw maitago ito sa kapwa nila na sa murang edad pa lamang. Cliff burial naman ang tawag sa paglalagay ng katawan ng patay sa may bingit ng isang bangin. Samantalang ang earth at water burial ay yung mga karaniwang paraan, partikular ang pagpapaanod ng bangkay at paglilibing nito sa isang hukay. Tunay na kakaiba nga ang sky burial at sana naman ay nasagot din natin ang misteryo for today's video. Pero baka kagaya ninyo, iniisip ko pa rin kung paano kaya nakakaya ng body breaker ang pagsasagawa ng ganoong ritual. Ibahagi nyo na lang sa comment section ang inyong naramdaman sa ating kwento. At hanggang dito na lang muna. More power sa ating lahat at nawa ay irespeto natin ang ating pagkakaiba sa kultura at tradisyon. Salamat mga katakips. See you sa next episode ng Takip Silim True Mystery Stories.